from Mendez to Tanay. Ngayon naman, susugod tayo sa May Paho Public Market sa Caloocan. Dahil oras na naman para humarap sa challenge ng Rap sa Ruleta. At ang bisitang makikigulo sa atin ngayong araw, ang mommy vlogger at certified foodie na si Nanay Jeka. Hello Food Explorers! Ako si Nanay Jeka at 4 years na ako nagbablog about food, travel, and motherhood. Can you do the honors of spinning our ruleta? Yeah. Ano kayang bibigay ni Rap sa ruleta? Ano bang foods? Nanay Jeka, ang pinili sa atin ng Rap sa ruleta ay seafoods. Nako, paborito ko yan. So ano kayang method of cooking yung ibibigay sa atin ng Rap sa ruleta? Sige nga, Nanay Jeka, game. Okay, go! What? Stew? Stew. Pagaya nung sabi mo, mahilig yung family mo sa stew, may sabaw. May sabaw. So seafood na may sabaw. Mamamalengke muna tayo, syempre. Oo naman. Ang dami pa namang pwedeng bilhan. Maraming options. Nasa likod lang, oh. Ayan, tara. Sama kayo. Go! Let's go. Ito yung tahong. Sige, pahingi nga ako tayo ng kalahati. Galing naman ni ma'am. Saktong-sakto. Sanay na sanay Yes. na eh, no? So, seafoods, let's put siguro mix. Magkano dito, sir? Ano po, 350 po kilo? 350. 370 na lang. Apo. At this point, siguro hipo na lang. May nakita ako dun sa likod natin eh. Kanina. Yeah, tara. Okay na to. At saka po to lahat, Nay. 197, 197. 195. Okay, Doc. Okay, thank you po. Since we are making a stew, syempre, importante dito, flavorful yung sauce or yung broth na meron tayo. So what we can do here is, dahil ito rin yung isa sa mga ingredients natin na pinakamatagal maluto, unahin na natin siyang pakuluan. Sunod na natin kaagad yung ating sibuyas. Slightly season lang natin ng fish sauce. And then yung ating kamatis. Next up, yung ating leeks. Pakukuluin lang natin to siguro more or less mga 10 more minutes bago natin pagsunod-sunurin yung ating mga seafoods. At habang busy ako, ito palang bisita ko, nag-ikot-ikot pa uli sa palengke para mamili. Thank you po. Magkano po yan, ma'am? 90 po. 90? Sige po. Thank you po. Actually, ang hinahanap ko po is buo na siya. Kasi papasok ko yung herbs niya sa skin. Papasok ko yung herbs niya sa skin. So, naghahanap tayo ng isang buo, yung makapal yung balat niya. Good morning! Magkano sa lemon niya? 20. 20? Ah, sige, isa lang naman kailangan ko. Malaki na. Eto na yun. Gagawa tayo ng herb chicken. Papatikim natin kay chef. Naku, ano kayang sasabihin niya? Sana magustuhan nila, no? Simulan na natin ngayon. So, ang first step na unang gagawin natin, kailangan muna natin gawin yung ating herbs para mag-sit in na siya dun sa ating chicken. So, for that, we have our butter. Yan. Lagay muna natin siya dito. Then, we need to get our herbs. Yan. Kuha lang tayo ng 2 tablespoon. Kailangan actually mas madami, mas maganda yung herbs natin kasi mas magiging malasa siya. Ngayon, if you have time, ang gawin nyo ay i-let it sit for overnight. Mas masarap yun, mas maganda yun. Pero if you have limited time, like you only have 30 minutes, pwede rin naman yun. Basta make sure na naka-room temperature na po yung ating butter para madali siyang i-mix together. Ngayon, kung sobra yung magagawa nyong ganito, pwede actually. Ang ginagawa namin sa bahay is 2 to 3 na butter, tapos i-freeze namin siya. So pag meron na kayo nito, uunahin natin yung paglalagay na sa chicken para kumapit na agad yung lasa niya. Yung mga area na yan, dyan natin papasukan. Kahit gano'n naman kadami, kaya kayo na yung bahala. Okay na to sa loob ng chicken. Pasok na natin siya sa loob. Ang gagawin natin, imamassage natin siya papunta sa loob para makapasok siya doon sa kaloob-looban ng
chicken natin. Yan. Let it sit lang muna dyan. Mamaya, ipa-fry natin sila. Lagyan na rin natin siya ng lemon. Tapos, hayaan lang natin siya dyan habang pinaprepare naman natin yung ating mga gulay. Ayan. Para may pop-up color, orange tsaka green. Char. Yung onion, last ko rin hinihiwa kasi naiiyak ako. Hindi ko alam sa inyo, pero ako last ko siyang hinihiwa talaga. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin kaya yung ng onion. So, lalagyan lang natin ng oil. Huwag po nating super hot kasi nga masunog agad yung balat. So, okay na po yung mainit lang. Ayan. So, after 10 minutes, i-flip nyo na siya sa other side. Makikita nyo, golden brown na siya. Then, wait nyo na lang for other 10 minutes. After nun, lalaksan nyo na yung heat into maximum. 1 minute each naman per side. And then magsusutay na tayo. Tapos, lagay na natin yung sibuyas at saka yung bawang. Actually, kahit tatlo, ito na sila, sunod-sunod na. Yan. Hintayin muna natin mag-brown na konti bago natin lagay yung pepper, bell pepper. So yan, nakikita nyo nagka-caramelize na yung onion natin kasama ng bawang. Pwede na natin siyang ilagay. Yan. Yung bell pepper muna. And then, sabay na natin yung ating kamatis. Ayan. So, sautein lang natin siya for 2 to 3 minutes. And so, pagdating sa carrot, o kaya sa gulay, any of the vegetables that you wanted to add, kasi sa inyo yun, if gusto nyo half-cook lang ba siya, kasi pwede naman siya, pwede rin siyang steam, ganun. So, nilalagyan lang talaga natin siya ng vegetable para mag-complement siya dun sa ating protein. So, lagyan na rin natin ng buo yung beans. Pwede nyo rin niyang hiwain na, masusuko lang talaga siya na buo. Ayan, makikita mo, ayan o, okay na siya. Diba? Luto na both carrot and beans. So, ganito yung ma-achieve mong color kapag naluto na siya both sides. Ayan. So, pag ganyan, ready na siya. Pwede na natin siyang i-plate. So, ayan. Ito na ang ating herb chicken with vegetables. So, eto na. At this point, luto na yung ating corn. Sunod na natin yung ating alimango. So, okay na yung ating crabs. Almost done na siya. Sunod na natin yung ating mussels. So, steam lang natin yung ating mussels for about 2 minutes. Saka natin i-finish with our shrimp at yung ating bell pepper. So, at this point, perfectly steamed na yung ating mga seafoods. Pwede na tayo mag-serve. Galing mismo sa rapsaroleta natin, yung ating seafood stew. Wow, grabe. Diba? It's a feast. Grabe, parang ang buffet yung atake. Sarap. Kahit na iba-iba siya, meron siyang tahong, meron siyang hipon, and then meron din siyang crab. Lahat siya naabot ng seasoning, no? Grabe talaga, lodi talaga. Alam mo ba, nilutuan din kita kanina? Yun. Meron akong ginawa, yung herb chicken natin. Kain ka Papasa rin. kaya? Dig in. Papasa kaya kaya? Yan. There. Ang gusto ko sa kanya is, nanoot sa loob yung lasa ng herbs. Opo. Panalo. Kakakilig naman yun. Si Chef Pai nagsabi masarap daw. Masarap ba? Masarap. Kung hindi ka talaga mahilig magluto, pwedeng next month, isang dish. Paghandaan mo mabuti, research mo mabuti, tapos luto ka. Once kasi magkaroon ka ng isang masarap na dish, hindi mo na siya matitigilan. Dire-diretso ka na.